Andito tayo ngayon sa Shell Dalandanan. Yan, dito natin sisimulan yung ating Mount Pulag Adventure. So, ito pala si Max. Hello, Max. Yan. Okay. Ayusin ko rin yung motor natin. Eh, kasama natin si JM. Parang JM, yan. Pakilala na natin itong mga kasama natin dito. Hello po! Parang Grace. Oy, Glods. Thank you. Erika, si Marlon. Erika, yun. So, welcome to my vlog. So, yan, ito yung mga kasama natin para sa ating Mount Pulag. Ha? Naka-4-wheels. Oo. Okay lang yan. At least, ano tayo. So, yung ating unang gagawin, check lang natin itong ating motor. Patayin natin itong mga ilaw. Yan. So una natin gagawin, check natin yung ating gulong. Ilang ba ito-set ko sa aking harapan? 7 lang. Ayan. Let's start. Natin yung dadaanan natin yung dinaanan natin pupunta sa Gata dati. Hindi mo sa area na yun? Hindi ako sure eh. Siguro pag nadaanan natin, doon ko lang mapapansin. $30. Okay, so nakaset yung ating rear ng 30. Tapos harap natin 27. Let's check yung ating mga ilaw. Signal light. Ito. Ayan. Okay naman. Bila. Okay. Hazard. Brake light. Okay, all set tayo. Set ko na yung aking mapa. Alright guys, this is it. Check 2:07 AM. Tayo ay official na lalarga sa ating Mount Pulag Adventure. Ang kasama natin today para sa ating biyahe ay si JN, Myra Grace, and Max. Siyempre kasama rin natin si Glody at nagpabalik. Shoutout sa'yo, Glody, and to your good friend. So, total of 6 kami ngayon papunta ng Mount Pulag. So, ang story, bakit ako lang nakamotor tapos sila nakasasakyan, mamaya sasabihin ko sa inyo bakit ganito yung setup natin. Tayo ay magmumotor ng mahigit 288 kilometers from Valenzuela to Mount Pulag, Babalak Ranger Station. From Valenzuela, madadaanan natin ang mga bayan ng Bulacan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, at Benguet, kung saan naroon ang Mount Pulag. May ibang route options papunta ng Mount Pulag. Ito yung ruta kung saan ang dadaanan mo naman ay Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, at Baguio. Mas pinili namin yung rutang Nueva Vizcaya dahil mas maikli ito ng 20 kilometers. So guys, nag-decide ako dito na mag-stop over. Total, naiwan na naman ako ng mga kasama ko. Wala, hindi ko talaga maiwasang hindi mag-stop over dito. Papakita ko sa inyo gano'n ako.
Set up natin yung ating almusal. Yan, sumisikat na yung araw. Sarap magmotor. Kalsada pa lang to, nag-enjoy na ako guys. Wala pa tayo sa Mount Pulag. Grabe yung kurbada, no? Ma-upload nga to ng RAW. Grabe, oh. Kasi ang lamig ng Pilipinas. Ang ganda ng panahon. Hindi ganong, ay mas bagay maaga pa eh, mag-alas 9 na, pero wala pang araw. Pasilip pa lang, sinisilip pa lang dahil sa ulap. Malay overshoot tayo ah. Ito kasi linya natin eh, may dilaw. May, yan tama, dilaw. Dilaw ba? Orange. Orange, yan. Orange. Yan lang dapat yung linya natin, kaso sobrang ganda ng ano eh, ng kalsada. Nawawala ako eh. Hindi ako makakonsentrate sa daan eh. Tingnan ko na yung paligid, hindi ko na pinapapansin yung kalsada natin. Grabe. Snake Road. Ito talaga yung Snake Road eh. Talagang kasi konting ano mo, konting andar mo, yun na yung kurve eh. Oh? Ito, ingatan tayo dito guys eh. Mga lupa. Slow down nandito. Dito na kaya maglaro sa may walang lupa. Yung sa landslide. Chicken! Ay, chicken! Ang daming lupa oh. Kakaano lang yan. Kaka-landslide lang. Nakakalinis lang dito. Delikado siguro dumaan dito kapag umuulan. Landslide. Ganda ng daan dito. Konti lang siguro mas dumadaan dito. Ah, yun pala yung ano, rice terraces oh. Woo, astig. Pakita ko sa inyo. Nakawa natin ang malapitan. Yan oh. Parang basic na rice terraces pa lang yan. Hindi pa yan yung pinakamagandang rice terraces.
daanan dito. Astig. Ito, bababa pa na tayo sa may rest area dito eh. Grabe. Nice. Sarap talaga mag-motor. Oh. Kilometers na yung tinatakbo natin. 63 kilometers na lang. Kung ganito pa ng ganito lagi yung dadaanan natin eh, okay lang eh. May enjoy ko talaga yung 63 kilometers natin papunta ng Mount Pulag Rangers Cave. So baka mamaya yung kasama natin nandun na sila. Speaking nga pala nung yung ating kasama today, so napansin nyo nakasasakyan sila, tapos ako lang yung motor. Ganito yung story yan. Plano talaga namin itong grupo ng Spartans. Si JM, siya yung talagang lead na nagplano nito. Siyempre susuportahan ko siya. Siyempre minsan lang magplano si JM. Matagal na namin itong pinaplano eh. Kaya siguro mga 1 year na yata. O tama, nung nagsagada pa kami, sagada pa lang to, pinaplano na namin to eh. Mamaya tatanungin mo nga si JM. Yung mga kasama namin sa sagada, yun, unfortunately hindi nagsasama. Total parang suggestion ko na nga lang para matuloy dahil hindi pwede yung dalawa eh. Shoutout sa inyo Marky Boy, shoutout sa iyo Bossy. So sila kasi yung way para makasama sila Jello and Pen. Sila Jello and Pen parang confirm na yata nun nung mga dating usapan natin. Sabi ko kay JM, sige para matuloy na lang, pwede kayo magsasakyan na lang kayo para at least maisakay si JM, si Jello at si Ped, diba? Tapos nagsabi umukay naman si JM, tapos sabi niya, sige okay yan para sumasama rin kasi si Max eh. Kaya ngayon yun, naisama niya si Max ngayon. Unfortunately hindi rin sumama sila Jello and Ped kasi ang original plan namin 4 days to, kasi after ng Pulag magsa-side trip kami sa La Union. Naghanap ng makakasama si JM, yun, naaaya niya si Glory tsaka yung kanyang girlfriend. So yun yung kasama namin ngayon. Hindi sila pwede ng Sabado din, kaya na-cancel yung La Union namin, kaya 2 days na lang yung aming ride. So okay naman, ngayon natuloy pa rin kami. So all in all 6 packs kami dito sa Mount Pulag trip namin. And speaking, ayun na napakaganda ng tulay oh. Mapa-drone nga yan, yun, pupunta tayo. Grabe, di nauubusan ng magandang view. Drone natin yan. Ganda ng tulay. Yan. Kita nyo ba yan? Yan oh. Okay din pala na nahuli ako eh, kasi yun yung mamimiss ko. Yan yung yan
yung pinanggalingan natin kanina. Akit na naman tayo. Check natin yung elevate. Wala pa naman siguro medyo pa. Mamaya tayo mag-check ng elevate. Bago na tayo tapos. Kaya naman na dahil pakit tayo ng bundok. Pakit nga ba? Ito na, nag-umpisa na yung mga snake road. Mas masaga na yun. Napaka-sharp ng bird. May nakita niya yun. Yan tayo, dilikuan niya. Ganyan. Ay, pakit nga tayo ng bundok. Pakit ng dito na eh. Dito guys, ayan, dumanamig na naman kahit pataas tayo ng pataas. Mga 234 kilometers na tayo. Oras natin ay 11. Bigyan pure riding hours. Kasi syempre may stopover tayo. Ano ito? Nagkakote, nagpagas, nagupad ng kapote, tapos nag-almusal, tapos nag-drone, yun, diba? Kung magkasama-samahin natin yung ipon natin kanina, siguro mga 1 car din. So kung kaanin natin, kung titignan natin yung riding hours natin 8 AM pa lang, so kaya mo dito hanggang, ay kung dire-diretso magiging biyahe mo 4 hours na dito. Tsaka depende yun kanina sa may sa may mga truck. Wala kang ganong truck na kasabayan kung saan, kung sa may bundok, mas mabilis pa yung biyahe. Ayan, tingin na lang po kung gaano maganda yung kalsadahan dito. Parang nadaanan ko na to oo, tama. Dito rin talaga daanan naman. Yung paano sila dito yung dumaan. Ang pinagkaiba lang ay yung dinaanan namin sama. Makapagkaroon namin ang kasadaan dito. Talaga dito di natatapos eh, lahat na maganda eh. Ayun oh, napakadaming
pine trees dito. Grabe bro. Dito. Sakit doon dito. Napakaganda. Ito na naman kami. Ayoko na. Ang ganda ng daan. Wow. Sayang yun. Pero ano na lang, nakuha naman ng ating action cam. Pababa na tayo ngayon. Kaya puro ganito na yung daan. Diniretso natin Baguio kapag dito U-turn Kabayan, dito tayo Kabayan. Ayun o, Mount Pulag National Park, 8 kilometers to the visitor center. So right guys, nandito na tayo, Mount Pulag National Park. Pag narating nyo to, U-turn kayo rito. Ayan, nakalagay na 8 kilometers to the visitor center. Let's go. Malapit-lapit na tayo. Simula dun sa U-turn kung saan makikita yung unang signage ng Mount Pulag, ay aabutin tayo ng mahigit 16 na minutong pagdadrive paakyat sa DENR Visitors Office na may layong 8 kilometro. Mahigit 300 meters above sea level o halos 1,000 feet ang iaangat natin simula sa U-turn slot hanggang DENR Office. Kaya naman dito pa lamang ay mapapalaban na sa akyatan ang aming motor at sasakyan. Maganda naman ang kalsada dito. Wala ako halos nakitang lubak at sira sa daan. Kaya naman napakasarap dumaan dito at syempre masarap magmotor. Mayroong mga view deck din na madaraanan na nasa gilid lang ng kalsada habang paakyat kami sa DENR Visitors Office. Sayang at hindi na namin nahintuan dahil gusto na naming makarating agad sa DENR office at ma-process na yung mga kailangan naming ayusin bago mag-proceed sa aming homestay. Habang tumataas ang aming elevation, ay nararamdaman na namin yung palamig ng palamig na simoy ng hangin. Kahit tirik yung araw ay ramdam mo pa rin yung kagat ng malamig na hangin. Ayun na, Mount Pulag National Park. Kita mo ba yan? Mamaya tayong picture dyan, maraming signage sa linya. Ito medical. JB Medical Clinic. So
So papamedical muna kami. Guys, dito na kami sa Mount Pulag. So ang isa sa requirements dito bago ka makaakyat ay kukuha ka ng medical certificate. So itong JB Medical Clinic na yan, dito lang yan sa baba nung DNR. So tara, nauna na yung mga kasama ko kasi doon ako nag-park eh. Let's go. Because you need to use your sugar for your energy. Pero pag may mga insulin tayo, may mga oral pill po tayo. Nagkakaroon muna sila ng orientation and lecture about sa overall health conditions mo. Ipinaliliwanag dito yung risk na pwedeng mangyari sa'yo kung aakyat ka ng Mount Pulag. Dinidiscuss din dito yung mga health conditions na malaking factor sa pag-akyat sa Mount Pulag, gaya na lang ng high blood, sakit sa puso at diabetes. It's very important for us to inform our tour guide or our coordinator kung nangyari at mayroon po tayong mga unavoidable circumstances na nararamdaman. It is very important for them to know. Kasi kung may mangyari sa iyo, at least kahit sabihin natin mas magaling tayo sa kanila, at least sila alam din po nila kung ano ang pwedeng gawin pagdating ng mga problema sa Mount Pulag. After ng briefing ay i-check yung blood pressure, oxygen meter, at yung heartbeat rate mo. Lahat kasi ito ay factor na makakaapekto sa pag-akyat sa Mount Pulag. Tapos na tayong pa-medical. So doon i-check yung inyong BP, oxygen, and ano pa ba? BP, oxygen, tsaka yung heart rate. So yun, tayo ay pupunta na ng DNR para magbayad at tsaka mag-orientation. Dito yon, taas. Let's go. Yeah. Dual na fill up. Sige. Pangalan. Pagdating nyo sa DNR office, ang first step ay mag-register sa kanilang registration area. Inilalagay din yung detalye ng inyong napiling homestay at kung kailan ang date ng inyong pag-akyat. After ng registration, ay magpuproceed na kayo sa loob ng DENR office para sa inyong orientation. May 15-minute film showing muna na ipapanood sa inyo bago ang orientation by DENR officer. The highest peak in Luzon. The playground of the gods. A biodiversity hotspot. A sacred springboard to the afterlife. The ultimate Cordillera adventure. With 42% of all known plant species growing in a specific habitat being endemic to the mountain. Kasi if you're having problems right now, please do not bring your problems in the park kasi the more na magkakaroon tayo ng problema. Diba? Kasi pag absent-minded ka, iniisip mo problema mo, nguya ka ng nguya ng dahon, yung pala poisonous, doble ang problema. Always remember that your safety is our paramount concern. Okay? 4 nang namatay sa park because of cardiac arrest. You should also know your responsibilities, monitor your EB, monitor your vital signs. Kasi ang buhay ay walang spare tire. Matapos ang aming orientation, ay napansin namin palabas ng office yung mga picture na sama-samang idinikit at hinang sa bungad ng entrance sa DNR office. Para bang ito yung naging patunay na ikaw ay aakyat sa Mount Pulag. At syempre, tayo ay hindi din naman papahuli. Dito nakikita nyo, nag-iwan sila ng mga pictures. Siguro ito yung pinaka ano nila, no? Remembrance o proof na nakapag Mount Pulag sila. So tayo, wala akong dalang picture eh, kaya yung sticker na lang natin. Sumulayan natin. Hindi mo may iiyan. Dito na lang. Kaya nga yun sa baba. Ayun na. Pwede ko pala itong idikit eh. Oo, idikit. Yan. Iiyan nila. Special shout out kay Glody. Dikit natin. Yung nasa ano meron. Ayan o. So please subscribe to my channel ha.
tingnan nyo kung anong itsura ko dyan. Yan yung malalaman kung anong itsura nung nagdikit na. So yun lang. Thank you. After ng orientation ay diretso na tayo sa payment area. Mauuna nyong babayaran ng entrance fee. 250 pesos per person ang bayad. Second ay yung sa cultural and heritage fee. 300 pesos per person naman ang bayad dito. Third na babayaran ay yung environmental fee. 100 pesos per person ang bayad dito. Ang total na babayaran nyo ay 650 per person. Dito pa lamang yan sa DENR office. Nagkaroon din tayo ng chance na makapagdikit ng ating YouTube channel sticker sa pinto ng DENR office. Tayo ngayon ay patungo na sa Babalak Ranger Station para mag-book ng ating tour guide para sa hike natin kinabukasan. Ito na lang kasi yung ating kulang na requirements para tayo ay makakyat ng Mount Pulag. Ang Babalak Ranger Station ay nasa 10 kilometro ang layo mula sa DENR office. At alam nyo ba na mahigit 1,000 meters o 3,281 feet above sea level ang taas ng kinatatayuan ng Babalak Ranger Station mula sa DENR office? Nasa 1,300 meters above sea level kasi ang kinatatayuan ng DENR office at samantala ang Babalak Ranger Station naman ay nasa 2,300 meters above sea level. Actually, nung ini-edit ko to, dun ko lang nalaman na ganun kataas pala ang inakyat ng motor ko sa loob ng 20 minuto. Kaya imagine niyo kung gaano katarik yung mga kalsadahan paakyat ng Ranger Station. Sayang nga at wala akong video footage na mapapakita sa inyo. Dahil mali yung settings ng action cam ko nung paakyat ako ng Ranger Station. Ayun na! 2,000 meters above sea level na tayo, guys! Dito yung lugar kung saan kayo mag-book ng inyong tour guide. Pwede din kayo mag-book ng porter if ever need nyo ng tagabuhat ng inyong gamit. Ang madalas nagbubook ng porter ay yung mga nagka-camp sa Camp 1 at Camp 2. Ang rate ng tour guide ay 1,200 pesos for 1 tour guide to 5 hiker ratio. Bali 240 pesos per head kung 5 kayo sa grupo. Since 6 heads kami, equivalent na siya for 10 heads. So may additional kami na 4 heads times 240 pesos, kaya ang binayaran namin ay 2,160 pesos. Matapos nating mag-book ng tour guide, magche-check-in na tayo sa ating homestay. Dito sa 5J's Homestay ang napili nating accommodation. May 2 floor yung mga rooms na pinagstayan ng mga guests nila dito. Kami ay na-assign sa 2nd floor. Ito yung ating homestay dito sa 5J's. So meron siyang 2 room na good for 6 packs. So dito may ibang guests. So dito kami. Dito tayo. Ayan. So meron tong 2 double deck na single lang to. 2 single, 2 double. Ayan. Tapos may double deck dito sa labas. Siguro kung may mga extra kasama ka para ma-accommodate dito. So, ayun. Ito nga pala. Pakita ko sa inyo yung bathroom.
CR pala. Yan. Dalawa siya. And walang heater. Yan. Yung tubig pa naman dito. Kasing lamig ng tubig sa rep namin na nasa 2 o 3 degrees. Ganun yung settings. Yan. Kaya ang ginagawa ito, may mga takore. At saka, yan, yung kalan para pag maliligo ka, mag-iinit ka ng tubig. Yun ang purpose niyan. Kaya pala ang daming heater. Yan. May dalawang takore, may water heater. Pampaligo pala yung purpose niyan. Merong dalawang common dining area at lutuan ang 5J's Homestay. Ito yung una, na nasa first floor. Ang madalas gumamit dito ay yung mga nagstay sa first floor. Yung pangalawa naman ay located sa third floor. Ito yung pinamalaking dining area nila, na ang gumagamit ay yung mga guests na nasa second floor. Di na rin natin pinalampas ang pagkakataon na makapagdikit ng ating sticker dito sa 5J's Homestay. Nakita ko nga din dito yung sticker ni Loswan na isa sa pinapollow ko sa YouTube. Nag-start na ba yung aking trail? Medyo naiipon dapat mag-akit. Miss, napaka-pino yun. Sa-camp dito sa camp. So range niya 10.3 to yung grassland pag maulan. Umay na ako sa putik. Buong camp 2 hanggang sa puro putik. Hindi lang kanina kami din camp 1 din pala. Camp 1 2 summit puro putik. Let's go!